Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Manoto na tahimik na nakaupo sa kanyang opisina. Isang babaeng kasamahan ang lumapit sa kanya, marahang nagtanong kung bakit ang kanyang mga mata ay may malalim at matagal na kalungkutan. Ang nakakasakit ng puso na katotohanan ay, kahit na matapos ang lahat ng mga taon, ang puso ni Manoto ay mabigat pa ring nakaangkla sa alaala ng kanyang di malilimutang unang pag-ibig. Ang eksena ay naglalaho at nagiging isang mapait na pagbabalik-tanaw, na nagdadala sa atin pabalik sa mga araw ni Manoto sa high school. Ang buhay noon ay napakabigat para sa batang Manoto. Matapos ang trahedya ng pagkawala ng kanyang ama, napilitan siyang pasanin ang bigat ng mundo, inaalagaan ang kanyang ina na may malubhang sakit. Ang mapaminsalang katotohanan ay naging dahilan upang siya ay maging isang malungkot at tahimik na batang lalaki na madalas lumiban sa paaralan. Siya ay walang patutunguhan, walang pangarap o layunin. Ang musika lamang ang kanyang marupok na aliw. Ngunit sa ilalim ng nakakasakal na presyon ng kanyang pang-araw-araw na buhay, ang musika ay isa lamang desperadong pagtakas upang mapanatili siyang huminga, wala nang iba. Dahil hanggang sa araw na iyon, si Manoto ay nakaligtas lamang, hindi tunay na nabubuhay upang habulin ang isang pangarap. Ang bawat araw na lumilipas ay isang nakakabagot na kulay abong-labo. Hindi na prioridad ang pag-aaral. Ang tanging rutina niya ay ang malungkot at nakakapagod na paglalakad papunta sa ospital. Ngunit sa partikular na araw na ito, nakatanggap siya ng isang nakapanlulumong balita. Lubhang lumala ang kalagayan ng kanyang ina, kaya napilitan siyang sumugod sa tabi nito. Habang desperado siyang tumakbo sa malamig na pasilyo ng ospital, aksidente niyang nabangga ang isang babae. Sa isang iglap, habang nakatingin sa mga mata nito, isang kakaiba at hindi maipaliwanag na init ang bumalot sa kanyang nagyayelong puso. Ngunit dahil nakabitin ang buhay ng kanyang ina, dali-daling tumakbo si Manoto, iniwan ang dalaga. Ang dalagang ito ay si Mayo, at gaya ng nakatadhana, siya ang junior ni Manoto sa parehong high school. Ang panandaliang engkwentro sa ospital na iyon ay hindi ang una nilang karanasan. Medyo pamilyar na ang kanilang mga mukha sa isa't isa. Si Mayo ay isang ordinaryong estudyante lamang, ngunit taglay niya ang isang maganda at malalim na hilig sa musika, isang tahimik na kanlungan na hindi niya namamalayan na kasama niya si Manoto. Ipinakilala rin tayo kay Ryusei, ang matalik na kaibigan ni Mayo noong bata pa siya. Hindi sila mapaghihiwalay simula pa noong bata pa sila, at mayroon silang ugnayan na kasing lapit ng paghinga. Ngunit sa ilalim ng kanyang palakaibigang ngiti, may itinatago si Ryusei na isang lihim at lumalalim na pagmamahal para kay Mayo. Dahil sa takot na baka masira ng isang pag-amin ang kanilang mahalagang pagkakaibigan, pinili niya ang masakit na landas ng tahimik na pagmamahal dito. Kinabukasan, hinanap ni Mayo si Manoto, at napagtanto niyang aksidenteng napalitan ang kanilang mga gamit sa kanilang mabilis na banggaan. Ngunit tila pinaghintay siya ng sansinukob. Hindi sumipot si Manoto sa paaralan ng araw na iyon, kaya napilitan si Mayo na panindigan ang kanyang mga balak. Pagkatapos ng klase, nagtagpo ang kanilang mga landas ni Ryusei, na naghatid ng isang tunay na nakakasakit ng pusong balita. Dahil sa malungkot na revelasyon na ito, sa wakas ay natagpuan ni Mayo si Manoto na nakaupong mag-isa, lubusang nilalamon ng karagatan ng kalungkutan. Sinabi na sa kanya ni Ryusei ang masakit na katotohanan. Kahapon ang huling araw ni Manoto kasama ang kanyang minamahal na ina. Pumanaw na ito, nakatayo sa harap ng nagdadalamhating batang halos hindi niya kilala, nakaramdam si Mayo ng matinding pag-aalinlangan. Makapal ang hangin sa pagitan ng introvert na si Manoto at ng mahiyain na si Mayo dahil sa isang nakakailang at banayad na katahimikan. Dahan-daang binasag ni Mayo ang katahimikan at inabot sa kanya ang isang cassette tape, ang bagay na balak sana niyang ibalik. Labis na nalitaw si Manoto, hindi niya namalayan na may nawala pala sa kanya. Ngunit habang tinitingnan niya ang tip, isang magandang realisasyon ang bumalot sa kanya. Ang pamagat ng paboritong kanta na nakasulat sa kanilang dalawa ay eksaktong pareho. Mula sa matamis na sandaling iyon, nagsimulang maramdaman ni Manoto na si Mayo ay ibang-iba sa sino mang nakilala niya. Sa malawak at malungkot na mundong ito, sa wakas ay natagpuan niya ang isang kaparehong espiritu na ang kaluluwa ay sumasalamin sa eksaktong parehong mga himig. Sa pamamagitan ng kanilang mga paboritong kanta, pakiramdam ni Manoto ay tahimik na nababasa ni Mayo ang pinakamalalim at pinakamarupok na sulok ng kanyang isipan. Mula sa isang magandang aksidente,
ang banayad na ugnayan sa pagitan ni Minato at Maiyo ay nagsisimulang hamabi sa isang bagay na mahiwaga. Kahit walang mahaba at harapang pag-uusap, ang kanilang mga kaluluwa ay malalim na magkakaugnay sa pamamagitan ng musikang kanilang pinakikinggan araw-araw. Dahil sa mainit na presensya ni Maiyo, ang musika ay hindi na lamang isang desperadong pagtakas para kay Minato, ito ay nagiging kanyang hininga, kanyang tibok ng puso, at ang mismong dahilan niya upang patuloy na mabuhay. Matapos ang isang buwan ng matalik na pagpapalitan ng kanilang mga paboritong playlist, sa wakas ay nakapag-ipon ng lakas ng loob si Minato na lapitan si Maiyo para sa isang tunay na pag-uusap. Mahinahon siyang nagpasalamat dito, inamin na dahil pumasok ito sa buhay niya, sa wakas ay natagpuan na niya muli ang kanyang nawawalang pangarap sa musika. Higit pa riyan, tinulungan siya ni Maiyo na maunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay, ang pagbangon mula sa abo ng isang masakit na nakaraan at paghabi ng mga nawasak na bahagi ng isang bagong pangarap. Himala, ang malalim na paggaling na ito ay hindi lamang nangyayari kay Minato. Naramdaman din ito ni Maiyo. Simula nang pumasok si Minato sa kanyang mundo, nakahanap siya ng isang nag-aalab na bagong pagnanasa upang habulin ang sarili niyang pangarap na maging isang tagasalin, tulad ng kanyang ina. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, palihim na nagkukubli si Maiyo ng isa pang mas matamis na pangarap. Isang panghabang buhay na pangako na tatayo sa tabi ni Minato paglaki nila. Ngunit sa kabila ng kanilang hindi maikakailang pagiging malapit, nananatili silang nakakulong sa hindi masabi at marupok na espasyo sa pagitan ng mga magkaibigan at magkasintahan. Dahil alam ito, tahimik na binabantayan ni Maiyo na may kamalayan sa sarili ang kanyang puso, hindi kailanman ng ahas na humingi ng kahit ano pa. Parang buhangin ang lumilipas ng oras, at dumating ang araw ng pagtatapos ni Minato. Habang pinapanood niya ang kanyang hinaharap, isang matinding kawalan ng kapanatagan ang bumalot kay Maiyo. Pakiramdam niya ay hindi siya espesyal sa kanya, natatakot siya na ang pagtatapos na ito ay mangangahulugan ng kanilang tuluyang paghihiwalay at tiyak na mawawala sa kanya ang lalaking mahal niya. Nang makita si Maiyo na nakaupong mag-isa sa silid-aralan, ang kanyang mga mata ay namumuo na sa tahimik na luha. Kumikirot ang puso ni Ryusei. Alam na alam niya kung bakit ito umiiyak. Takot na takot siyang maiwan ni Minato. Mas nauunawaan ni Ryusei ang lalim ng pagmamahal ni Maiyo kay Minato kaysa kaninuman. Bagamat hinahanap-hanap siya ng sarili niyang puso, tinanggap ni Ryusei ang isang masakit at walang pag-iimbot na katotohanan. Hindi kailanman matatakpan ng pagmamahal niya kay Minato ang pagmamahal niya kay Minato. Mas inuna niya ang kaligayahan nito kaysa sa kanyang pusong nadurog, at dahan-daang itinulak siya nito palayo. Hinimok ni Ryusei si Maiyo na kung ayaw niyang mawala ang pagkakataong ito na minsan lang mangyari, dapat niyang lunukan ang kanyang mga takot at aminin ang kanyang tunay na nararamdaman kay Minato ngayon din. Dahil sa mga salita ni Maiyo, hingal na tumakbo si Maiyo, desperadong hinabol si Minato. Nang maabutin niya ito, tinanong niya ito kung narinig na ba nito ang sinaunang kwentong bayan tungkol sa Leap Day. Ayon sa alamat, kung ang isang babae ay isinilang sa pambihirang araw na ito at humingi ng pabor sa isang lalaki, ito ay nakatali sa tadhana at hindi maaaring tumanggi dito. Nang marinig ito, isang banayad na realisasyon ang sumikat sa isip ni Minato. Hindi ba't Leap Day ngayon? Malumanay niyang tanong, sa wakas ay naunawaan na kaarawan ni Maiyo ngayon. Habang nakatingin ng malalim sa mga mata nito na puno ng luha, mainit siyang ngumiti. Sige, Maiyo, sabihin mo sa akin ang anumang naisin mo, at matutupad ko ito. Dahil sa labis na kagalakan, ang mga salitang iyon ay lumabas sa mga labi ni Maiyo bago pa niya ito mapigilan. Inamin niya na mahal niya ito. Agad na namula sa kahihiyan, ang natatarantang si Maiyo ay nagmakaawa sa kanya na kalimutan na ang kanyang mga salitang walang hiya. Ngunit sa wakas ay naayos na ang mundo para sa dalawang nalulungkot na kaluluwang ito. Sa pamamagitan ng isang mapagmahal na titig, inamin ni Minato na mayroon din siyang parehong nararamdaman para sa kanya. Sa maganda at nakakahingang sandaling iyon, marahang tinatakan ni Minato ang kanilang pangako. Ito ay isang sumpaan hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa panghabang buhay na pagsasama. Sa pagtatapos ng kanilang kabanata sa high school, gumawa si Minato ng isang desisyon na magpabago sa kanyang buhay na mag-aral sa universidad sa Tokyo, isang matapang na pangarap na hindi niya kailanman tatahakin kung hindi dumating si Maiyo sa kanyang buhay. Bagamat ang magulong buhay sa malaking lungsod ay isang nakakatakot na hindi alam,
Umalis si Minato na may matindi at hindi natitinag na paniniwala na masasakop niya ang mundo ng musika. Lubos na naantig sa katotohanan na siya ang angkla ng kanyang bagong tuklas na katapangan, gumawa si Maiyo ng isang umiiyak at magandang pangako. Sa sandaling makapagtapos siya, susundan niya ito sa Tokyo. Bagamat naghihintay ang napakahirap na distansya ng isang long-distance relationship, ibinabalot ni Maiyo ang kanyang walang humpay na suporta sa kanya, piniling maniwala ng buong puso na sa wakas ay matutupad ng lalaking mahal niya ang mga pangarap nito. Lumipas ang 2 napakahabang taon. Matapos ibuhos ang kanyang puso sa kanyang pag-aaral, sa wakas ay dumating na ang araw para sundan ni Maiyo si Minato patungong Tokyo. Bago umalis, nagbahagi siya ng isang mapait at matamis na pamamaalam sa kanyang mga mahal sa buhay, kabilang na si Ryusei. Natural lamang na nakaramdam si Ryusei ng malalim at walang kabuluhang sakit ng pagkawala. Ang hindi mas ambot na pagmamahal niya para kay Minato ay ligtas pa ring nakakulong sa kanyang dibdib. Ngunit hindi mahalaga ang sarili niyang dalamhati. Taos-puso niyang ipinagdarasal na sana'y muling magkita si Maiyo at Minato at matagpuan ang lubos na kaligayahan kasama ang lalaking mahal nito. Iniwan siya nito na may banayad at mapagsanggalang na paalala. Magtuon sa kanyang pag-aaral, at kung sakaling kailanganin niya ng masasandalan, nandyan lang ito palagi at naghihintay. Sabik na yakapin ang kanyang kinabukasan, naglakbay si Maiyo patungo sa nakasisilaw na liwanag ng kalakhang Tokyo, isang kumikinang na pangarap para sa bawat estudyante. Pumasok siya sa kanyang bagong buhay sa unibersidad, gumagala sa abalang campus ng may nanlalaki at puno ng pag-asa. Ngunit mabilis na nagbago ang sitwasyon. Dahil sa katotohanan, ang kanyang minamahal na si Minato ay isa ng senior citizen, na napapalibutan ng nakakatakot na aura ng kasikatan. Patuloy na dinadagsa ng mga humahanga na babae. Gayunpaman, sa kabila ng ingay, nananatili si Maiyo sa isang marupok at matibay na pananampalataya na ang puso ni Minato ay para lamang sa kanya. Gayunpaman, isang hindi maikakailang selos ang tumusok sa kanyang dibdib nang makita niya si Kasumi, isang matalik na kaibigang babae, na nakalapit ng husto sa kanya. Masakit mang sabihin na may malalim na nararamdaman si Kasumi para sa kanya, at bumubulong ang puso ni Maiyo na hindi dapat maging ganoon kabait si Minato. Nang makita ang nakanguso at selos na reaksyon ni Maiyo, hindi nagalit si Minato. Sa halip, isang mahina at mapagmahal na tawa ang kumawala sa kanya. Nakakamangha para sa kanya kung gaano kahirap itago ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang selos ay isang mainit at magandang kumpirmasyon kung gaano kalalim ang pagmamahal niya sa kanya. Upang mapawi ang kanyang nag-aalalang puso, nangako si Minato ng isang romantikong date na gagalugad sa masiglang mga kalye ng Tokyo. Tinutupad niya ang kanyang pangako, ng araw ding iyon, habang naglalakad ng magkahawak kamay sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Para kay Maiyo, ang bawat segundong ginugugol sa kanyang tabi ay dalisay at nakalalasing na kaligayahan. Kahit na isinusulat ang kanilang mga panalangin sa isang sagradong dambana, hindi nila namamalayan na isinulat na pala ng kanilang mga kaluluwa ang parehong desperadong pagsusumamo sa langit, na nagmamakaawa na ang kanilang kaligayahan ay magtagal magpakailanman. Habang nagbabago ang mga panahon, lalong lumalalim ang kanilang ugnayan. Ngayong opisyal na silang magkasintahan, tinahak nila ang magandang hakbang ng paglipat ng magkasama. Sa kanilang mainit at maliit na santuwaryo, buong pagmamahal na itinanam ni Minato ang mga paboritong bulaklak ng kanyang yumaong ina, isang madamdamin at namumulaklak na pagpupugay sa babaeng kanyang namatay. Para bang maingat silang binabantayan ng kanyang ina, pinagpapala ang bago at masayang buhay nila ni Maiyo. Habang ang mga araw ay nagsasama-sama, dinadala sila palapit sa kanilang mga pangarap, marahang ibinubulong ni Maiyo ang kanyang pinakasimple at pinakamalalim na hiling sa tahimik na gabi. Ang gusto lang niya ay makapagtapos sila ng magkasama, makahanap ng matatag na trabaho, at mamuhay ng masaya bilang magkasintahan na nagmamahalan, anuman ang dumating na unos. Mahigpit at makabuluhang niyakap siya, tumanggo si Minato, tahimik na inukit ang mahalagang panata sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa wakas, inihagis nila ang kanilang mga sombrero sa langit para sa pagtatapos, ngunit ang malupit at walang patawad na totoong mundo ay bihirang maging kasing bait ng isang panaginip sa kolehiyo. Ang brutal at nakakasikal na katotohanan ng walang awang kabisera ay marahas na nagpagising sa kanila. Kahit gaano pa sila kahirap abutin, hindi nila kayang abutin ang mga karerang inaasam-asam nila. Nagsisimulang sirain ng pagod ang kanilang pag-asa. Dumami ang mga pagtanggi,
Hanggang sa naisip ni Mayo, isang durog na, naisuko ang kanyang panghabang buhay na pangarap na maging isang tagasalin, dahil pakiramdam niya ay wala siyang kakayahang matupad ito. Hindi ito dahil sa kawalan ng pagsisikap. Si Minato rin ay nakikipaglaban ng walang tigil, nagpapadala ng mga aplikasyon kahit saan, ngunit sinalubong lamang ng napakaraming saradong mga oportunidad. Ang kanyang huling pag-asa, isang mababang sweldong internship, ay nagtapos sa isang mapaminsalang dagok nang ang kanyang kontrata ay walang seremonyang tinapos. Dahil nawalan ng trabaho at pakiramdam na walang kwenta, isang madilim na ulap ng kawalan ng kapanatagan ang bumalot kay Minato. Tiningnan niya si Mayo at naisip na karapat-dapat ito sa isang lalaking mas higit pa sa inaasahan. Isang lalaking makapagbibigay sa kanya ng matibay na pundasyon para sa kanyang mga pangarap, sa halip na pilitin siyang malunod sa kahirapan at magsumikap sa tabi nito. Isang malungkot na araw, dumating si Ryuusei sa Tokyo, desperado nang makita ang babaeng palihim pa rin niyang minamahal. Nang tanungin niya ito kung kumusta na ito, nabasag ang dam. Ibinuhos ni Mayo ang kanyang mga pangarap na nawasak, umiiyak na tinanggihan siya ng lahat ng ahensya ng pagsasalin. Masakit niyang pinagdududahan ang sarili niyang halaga at ang kinabukasan na kanyang pinaglaban ng husto. Nang makita siyang labis na nasaran at nawawala sa malupit na lungsod, malumanay na ipinaabot ni Ryuusei ang isang mensahe mula sa kanyang nag-aalalang mga magulang. Nagmamakaawa sila sa kanya na bumalik sa tahimik na ginhawa ng Okinawa, kung saan siya ay ligtas at lubos na minamahal. Sa kabila ng pakiusap ng kanyang mga magulang, sinuportahan pa rin siya ni Ryuusei. Hinimok niya itong gumawa ng sarili niyang landas, dahil ito lang ang kanyang nag-iisang buhay. At nang may malumanay na pusong nadudurog, ipinangako niya na kung sakaling kailanganin niya ng tulong, tutulungan siya nito. Ngunit ang sagot ni Mayo ay sum-ire sa anumang marupok na pag-asa na natitira kay Ryuusei. Lumuluha siyang nagpumilit na manatili sa nakakasakal na kapit ng Tokyo, dahil hindi niya matiis na mahiwalay kay Minato. Nilunok ni Ryuusei ang kanyang mapait na pagkadismaya. Sa kaibuturan niya, may makasariling bahagi ng kanyang pagkatao na nanalangin na sana'y makauwi na siya upang makabuo sila ng magandang buhay. Ngunit malupit ang tadhana, at alam na alam niya ang masakit na katotohanan. Ang puso ni Mayo ay tanging kay Minato lamang tumitibok ang puso. Ang bagyong bumabalot kina Mayo at Minato ay lalong dumidilim. Dahil sa mga walang laman na bulsa, isang madilim na kinabukasan, at wala nang mapupuntahan, ang nakakasakal na presyon ay tuluyang sum-ire sa kanya. Isang gabi, sa isang mabigat at nanginginig na boses, sinabi ni Minato kay Mayo ang hindi maiisip. Dapat nilang tapusin ang kanilang relasyon. Wasak at bulag na nasaktan, tumakbo si Mayo palayo sa malamig na gabi, ang kanyang mundo ay gumuho. Kinabukasan, isang desperadong Mayo ang humarap sa kanya, nagmamakaawa para sa isang dahilan, nagmamakaawa na maunawaan kung bakit niya pinupunit ang kanilang magandang pangako. Habang nakatingin sa mga mata ng babaeng mahal niya ng higit pa sa buhay mismo, nagsinungaling si Minato. Malamig niyang sinabi rito na hindi na niya ito mahal. Isa itong malupit at masakit na kasinungalingan, na ginawa lamang upang pilitin itong bitawan siya. Ang totoo, ang puso niya ay lubos pa ring pag-aari ni Minato, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang walang kwentang bigo na hihila lamang sa kanya pababa sa isang buhay na walang hanggang paghihirap kung sila ay mananatili. At pagkatapos, ang pinakatrahedya at pinakamasakit na sikreto sa lahat ay isiniwalat sa mga manunood. Si Minato ay nasuring may leukemia, kanser sa dugo. Dahil sa takot na maging isang pasanin at mapilitan si Mayo na panoorin siyang unti-unting nawawala, pinili niya ang sukdulan at napakasakit na sakripisyo. Dinurog niya ang sarili niyang puso sa milyong piraso, para lang mapalaya ang babaeng mahal niya at mahanap ang kaligayahan nang wala siya. Lumipas ang 3 napakasakit na taon. Si Minato ngayon ay nakahiga ng mahina at nakahiga sa isang malamig at baog na silid ng ospital. Binisita siya ni Kasumi, desperadong nagmamakaawa na kumapit sa pag-asa at lumaban para sa kanyang buhay. Pagkaalis niya, naiwan si Minato na nag-iisa sa nakabibinging katahimikan, malalim na nagninilay-nilay sa mapait at matamis na simponya ng kanyang buhay. Naalala niya ang kanyang kulay abo at malungkot na pagkabata na nabibigatan ng sakit ng kanyang ina, hanggang sa araw na iyon ay natagpuan niya ang isang batang babae na nagbalik ng mga kulay sa kanyang mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, itinuro sa kanya ni Mayo kung ano ang tunay na kahulugan ng maging masaya.
Ang mainit nitong presensya ay nagbigay sa kanya ng dahilan para huminga at pangarap na habulin. Ngunit pagkatapos, sinalanta siya ng tadhana ng isang malupit at walang humpay na karamdaman. Nakatitig sa kisame, umiiyak niyang tinanong ang Diyos, bakit? Bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhana? Nang sa wakas ay nahawakan na niya ang magagandang kulay ng buhay at natagpuan ang kanyang lubos na kaligayahan, marahas na inagaw ito ng sansinukob. Nilamon ng kanyang malungkot na katotohanan, si Minato ay umiyak, unti-unting sumusuko sa malupit na kapalaran na idinulot sa kanya. Kinabukasan, bumisita ang kanyang katrabaho na si Yato, dala ang lumang kwaderno ni Minato. Sa loob nito ay ang sulat kamay na liriko ng isang kantang pinamagatang, 366 Days, isang malalim na pyesa na isinulat ni Minato noong unang panahon. Malumanay na hinimok siya ni Yato na tuparin ang kanyang panghabang buhay na pangarap na gumawa ng kantang ito. Ipinaalala niya kay Minato na samantalahin ang pagkakataon habang may hininga pa siya. Ang nag-iisang magandang kislap ng layunin na ito ang nagpapasigla sa kumukupas na kagustuhan ni Minato na mabuhay. Gustong-gusto niyang lumaban, para lang bigyang buhay ang kantang ito. Pagkalipas ng ilang linggo, isang nakamamanghang himala ang naganap. Ibinahagi ng doktor ang imposibleng balita. Ganap nang gumaling si Minato sa kanyang kanser. Dahil nabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay, isang malusog na Minato ang bumalik sa kanyang dating internship company, na ngayon ay may pagmamalaking nakatayo bilang isang full-time na empleyado sa music label. Isang tahimik na gabi habang pauwi, marahang tinanong ni Kasumi kung mayroon pa bang kahit kaunting espasyo para sa kanya sa kanyang puso. Ang malalim na katahimikan ni Minato ang tanging sagot na kailangan niya. Dahil sa isang malungkot na realisasyon, alam ni Kasumi na ang puso ni Minato ay palaging, at magpakailanman, ay tanging si Miu lamang ang nasasakupan. Sa paglipas ng mga araw, sa wakas ay naging matatag ang buhay ni Minato. Malusog siya, may siguradong karera, at naniniwala siyang lumipas na ang pinakamadilim na mga bagyo. Pakiramdam niya ay ito na ang perpektong oras para mabawi ang tunay na pag-ibig ng kanyang buhay. Nagmamadali siyang bumalik sa Okinawa, ang kanyang puso ay umaapaw sa pag-asang makita itong muli. Ngunit pagdating niya, sinalubong siya ni Ryusei. Taglay ang matinding at nagpo-protektang galit, hinarap siya ni Ryusei. Nasaan ka ba, Minato? Naglaho ka sa kawalan at iniwan si Miu noong mga panahong kailangan kanya. Wala siyang trabaho, nag-iisa sa Tokyo, at napilitang umuwi ng wasak. At alam mo ba kung sino ang nanatili sa tabi niya sa 3 masasakit na taon habang wala ka? Ako iyon, si Minato. At ngayon, kapag sa wakas ay naging tagasali na siya at natagpuan na ang kanyang kaligayahan, naglakas loob ka pa bang magpakita? Ikakasal tayo bukas. Nagmamakaawa ako sa iyo, umalis ka na ngayon din. Huwag mong sirain ang aming kaligayahan. Lubos na nadurog ang puso, si Minato ay naglakad-lakad ng walang patutunguhan hanggang sa matagpuan niya ang kanyang sarili sa bahay ng kanyang lola. Nang makita ang kanyang matinding kalungkutan, ang kanyang matalinong lola ay nagbahagi ng isang banayad na katotohanan. Kung mayroon man siyang tunay na minamahal, hindi siya dapat tumigil sa paghabol dito hanggat hindi pa huli ang lahat. Tumama ang mga salita ng babae sa kanyang puso. Napagtanto niyang ang kanyang pagmamahal kay Miu ay walang hanggan gaya ng dati. At hanggang sa opisyal niyang sabihin, oo, hindi pa huli ang lahat. Huminga ng malalim si Minato at tumakbo ng pinakamabilis na kaya ng kanyang mga binti patungo sa lugar ng kasal ni Miu at Ryusei. Ngunit pagdating niya, natigilan siya. Nakatayo roon ang isang maliit na bata, at napagtanto niyang anak pala iyon ni Miu. Tumangala ang inosenteng bata sa kanya. Lumabo ang paningin ni Minato dahil sa mga luhang hindi napigilan, at isang malungkot at nakakadurog ng pusong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa pagtingin sa magandang maliit na pamilyang ito, napagtanto niyang hindi siya maaaring maging bagyong samaire sa kapayapaan ni Miu at Ryusei. Nilunok ang kanyang matinding dalamhati, kahit na minamahal niya ito ng buong puso, ginawa niya ang sukdulang sakripisyo. Tumalikod si Minato at naglakad palayo nang hindi man lang bumabati. Lubos niya itong binitawan, piniling walang dalhin kundi ang mapait at matamis na multo ng magagandang alaala na minsan nilang inukit.
Ang mga taon ay lumilipas na parang mga dahon ng taglagas. Ang buhay ni Minato ay ganap na nagbago. Himala na naging viral ang kanyang mga kanta, at naabot niya ang tugatog ng kanyang mga pangarap bilang isang matagumpay na music producer. Gayunpaman, sa gitna ng nakasisilaw na tagumpay at mga natupad na pangarap, ang kanyang puso ay nananatiling isang hangkag at masakit na yungib. Walang ibang babae sa mundo ang makakapuno sa malalim na kawalan na iniwan ni Mew. Pagkatapos, isang tahimik na araw, isang maliit na bata ang dumating at hinanap siya. Agad na nakilala ni Minato na anak siya ni Mew. Ngunit pagkatapos, isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Hindi kay Ryusei ang batang ito. Siya ang tunay na laman at dugo ni Minato. Isang nakakadurog ng pusong pagbabalik tanaw ang bumubunyag sa nakatagong katotohanan. Alam na ni Minato noon pa man na kanya ang bata. Sa bisperas ng kasal, palihim na nakipagkita si Ryusei kay Minato at inamin ang lahat. Ilang taon na ang nakalilipas, matapos durugan ng malamig ni Minato ang kanyang puso, natuklasan ni Mew, isang dukha, na buntis. Sa paniniwalang tuluyan na siyang tinalikuran ni Minato, bumalik siya sa Okinawa at umiiyak na ipinagtapat kay Ryusei. Nang marinig ito, ginawa ni Ryusei ang panghuli at lubos na walang pag-iimbot na desisyon, na nagpakita ng tunay na tagapagtanggol at isang tunay na lalaki. Matapang niyang hinarap ang mga magulang ni Mew at inangkin ang hindi pa isinisilang na sanggol bilang sarili niya, hiniling ang kanilang basbas na pakasalan siya. Sa wakas ay ibinuhos niya ang kanyang panghabang buhay at di mas ambot na pagmamahal kay Mew, nangakong wala siyang pakialam kung kaninong anak ito. Mamahalin at palalakihin niya ang sanggol na parang sarili niyang anak hanggang sa sila ay lumaki. Dahil alam niya ang napakalaki at nakamamangha na sakripisyong ginawa ni Ryusei para kay Mew, tumanggi si Minato na maging makasarili, kahit alam niyang ang batang dinadala ni Mew ay kanya. Pinili niyang umatras at tiisin ang habang buhay na paghihirap kaysa sirain ang magandang santuwaryo na itinayo ni Ryusei para sa babaeng kanyang minamahal. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang si Hamari. Mahina niyang ipinaliwanag na pinapante siya ng kanyang amang si Ryusei upang hanapin ang kanyang tunay na ama. Pagkatapos ay naghatid siya ng isang balita na muling gumuho sa mundo ni Minato. Ang kanyang ina na si Mew ay may malubhang sakit, at ang kanyang oras sa mundong ito ay mabilis na lumilipas. Ipinadala ni Ryusei si Hamari upang dalhin si Minato sa ospital, na binigyan ito ng isang huling pagkakataon na makita ito. Nang marinig ito, walang humpay na umagos ang mga luha sa mukha ni Minato. Lumuhad siya, nakatingin ng malalim sa mga mata ni Hamari, at malumanay na sinabi rito ang pinakamagandang katotohanan. Ang tunay niyang ama ang lalaking nagpalaki sa kanya, nagmahal sa kanya, at hindi kailanman umalis sa tabi niya sa loob ng maraming taon. Si Ryusei, hindi siya. Iniabot lang ni Minato kay Hamari ang kantang nilikha niya, hiniling dito na tugtugin ito para kay Mew. Bilang huling pagpapakita ng debosyon, tumanggi si Minato na pumunta. Naniniwala siya na ang mahahalagang huling sandali ni Mew ay para lamang sa mga taong tunay na nagkamit ng karapatang maging masaya sa tabi niya. Si Ryusei at ang kanyang anak na babae. Pakiramdam ni Minato ay wala siyang karapatang makialam sa sagradong kapayapaang iyon. Sa isang baog na silid ng ospital, isang lumuluha na Ryusei ang nakaupo sa tabi ni Mew, humihingi ng matinding paghingi ng tawad. Sa wakas ay inamin niya ang mabigat na kasalanang itinago niya rito. Sa bisperas ng kanilang kasal, siya ang walang awang nagpal-ayes kay Minato para hindi sila magkita. Dahil sa matinding pagkakasala dahil sa paghihiwalay nila, ipinaliwanag ni Ryusei na ito ang dahilan kung bakit niya pinapante si Hamari para ibalik si Minato ngayon. Ngunit mahinang inabot ni Mew ang kamay, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakayakap sa nanginginig na kamay ni Ryusei. Taglay ang isang banayad at nakamamangha na magandang ngiti, pinasalamatan niya ito sa pagiging matatag niyang angkla noong siya ay nalulunod sa pinakamadilim at pinakamababang bangin ng kanyang buhay. Pinasalamatan niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso para sa kanyang dalisay at taos-pusong pagmamahal sa pagiging ama ni Hamari. Nang may lubos na katiyakan, marahang tiniyak sa kanya ni Mew na si Hamari ay mananatili at magpakailanman niyang magiging pinakamamahal na anak. Sa papalubog na takipsilim ng pelikula, marahang tinugtog ni Hamari ang kantang ipinagkatiwala sa kanya ni Minato. Habang pinupuno ng maganda at nostalgic na mga nota ng madamdaming obra maestra ni Minato ang tahimik na silid, pinakikinggan ni Mew ang himig na hinabi mula sa puso ng kanyang unang pag-ibig.
Pagkatapos tumugtog ang huling nota, marahang ipinikit ni Mew ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at pumanaw sa isang mapayapa at walang hanggang pagtulog. At iyon ang maganda at malungkot na wakas ng pelikulang ito. Salamat sa panonood, at huwag kalimutang abangan ang aming susunod na madamdaming paglalakbay.